Network Entertainment. Iba kasi yung yung kaibigan mo talaga versus dun sa nakilala mo nung pareho na kayong umangat. Oo. Kasi pareho na kayong nasa taas eh. Parang, for example, naging manager ka. Oo. Siyempre, tutropahin mo kapwa manager Oo na. naman. Yun nga, yung part na yun, you're going to outgrow certain people. Dahil iba na yung background mo, iba na yung goals mo, iba na yung interest mo, di ba? Oh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host, si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. We'll be talking about losing friends when you're successful. Ayun. Whether sa opisina, sa career, sa lahat ng bagay. Personal life. Yan. Okay? Bago natin simulan, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Sa Spotify and Apple Podcast, leave a comment, rate the podcast. Magbigay kayo ng mga suggestions ninyo kung anong gusto nyong pag-usapan namin. We have a Discord group and Facebook group. Sumali po kayo. Follow us in all our social media accounts. Yung Underpaid meron po sa lahat. Ako, Stanley Chi, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And syempre, ang collaboration namin, Suplado Motors. Meron kami niyan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Mag-subscribe kayo. And meron kaming collaboration sa 1PH. Sa programa ni Julius and Tintin. Every Thursdays, 4 to 5 p.m. road trip with Stanley Chi. Ayos. Zar? So you can follow or connect with me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. And then follow me on my other social channels at my other office, PH. Okay. Losing friends when you're successful. Nangyari na ba sa'yo yun? Sobrang dami na. Talaga? Yes. Alam mo dati, yung mentor ko, nung mga 2007 pa. So, we had this discussion and then she told me na, ano pa ako nito ha? Agent pa ako sa call center ha? So, she told me na it's lonely at the top. Yun ang sinabi niya sa akin. Alam mo, sinabi na rin ng isang associate art director or associate creative director sa opisina namin, it's lonely when you're on top. Oh, okay. Sinabi na rin Pero yan, narinig ko na yan. I mean, is it talaga? Is it true? Or baka ano lang, baka meron kang gawin? It's true. It's true? I'll give you an example ha. Sa dami ng pinasok kong career, ako, yeah, as an art director, as a cartoonist, as a host, comedian, book author, marami akong kaibigan nung sabay-sabay kami nagsisimula. Siyempre, pare-pareho kaming wala pang pangalan nun. And then, nung medyo umangat ako ng konti, may mga naririnig na akong mga comments ng iba. Then, may mga comments online na malalaman mong parang sila to. Ah, talaga? Mararamdaman mo. Minsan, pag medyo hindi sila maingat, malalaman mo yung pangalan. Oh, grabe. And then pag minsan may madaldal, chichika sa'yo. Sabi ni ganito, ganyan ka raw. I think in your industry, no, medyo normal yata yan. Sa industry mo. Not in the entertainment industry. Ito, mga pinag-uusapan natin, mga artists pa lang. Talaga? Imagine mo yan. Nasa print media pa lang. Talaga? Mga freelancers, ganon. Alam mo, I agree that you can lose friends, but I don't agree with it's lonely at the top. But you could lose friends, but then sometimes kasi like in my experience, I lost friends, but it was replaced by new ones. Iba kasi yung yung kaibigan mo talaga versus dun sa nakilala mo nung pareho na kayong umangat. Oo. Kasi pareho na kayong nasa taas eh. Parang, for example, naging manager ka.
Oo. Siyempre, tutropahin mo kapwa manager Oo na. naman. Yun nga, yung part na yun, you're going to outgrow certain people. Dahil iba na yung background mo, iba na yung goals mo, iba na yung interest mo, di ba? Oh, pero parang ganito yan eh. Magkaka-opisina kayo dati na magkaka-level kayong empleyado. Na-promote yung isa sa inyo, syempre di nyo na siya kaka-level. Ngayon, si taong na-promote, kahit natotropahin niya yung mga kasama niya ka-opisina, syempre di sila magka-level, boss na siya. Oo, totoo. So yung mga people around him, may ilang. Oo. Kasi boss na yan, di na namin pwedeng tropahin. Baka mamaya isumbong kami sa management. At the same time, si manager, parang di ako pwedeng, kailangan kahit na magkakaibigan kami, professional pa rin. Pag may ginawang sabit yung isa, mare-reprimand. Oo. So, ang totropahin na niya yung mga manager. Syempre, Diba? kasi may mga new responsibilities ka na. Oo. So, hindi ka na nakaka-relate doon sa mga katrabaho mo dati. Ganon yun sa opisina. Pag Oo. magkaka-opisina kayo, understandable. Iba yung sinasabi ko. Mga freelancers kami. Oo. Simula kami magkakasabay na newbie. Yung sa'yo kasi, you're losing friends, it's because of insecurity. Inggit. It could, Yun. jealousy, di ba? Parang sabihin nila, bakit siya yung nabigyan ng ganitong Oo. break, mas magaling kami. So, pwede ring resentment. Oo, yan. Kumbaga parang Diba? more on, kami ang tagal na namin ginagawa ito, siya biglang pumasok lang tapos ang bilis nung pag-angat niya. Oo. May mga ganon. So, magkaibang point of view pero you still lose friends and Oo. medyo masakit pa rin kasi sabay-sabay kayong nagsimula, magkakaibigan talaga kayo. Na, ano bang style ang ginagawa ngayon sa ganitong industry? Mag-share kayo ng ideas, di ba? And then, malalaman mo, yung kaibigan mo dati, yung tinulungan mo rin, binigyan mo ng racket, yun yung maninira sa'yo. Oo. Yun yung parang galit pala sa'yo, hindi mo alam. Nagkakaroon na ng distance no? Oo. Tapos, meron pa akong kaibigan. Nung medyo siguro medyo nagiging maganda yung career ko, nag-iba yung treatment sa akin. Talaga? Parang iba na. Hindi na ako yung kagaya dati na Parang hindi na sila komportable sa'yo. na parang below him. Parang Oo. ganon. Ay, mga tao naman gusto nila umangat kayo. Pero pag mas naungusan mo sila, yung may insecurity na, hindi na magsasabi sa'yo, magtatago na ng mga racket sa hindi na mag-share. They act differently na. Yun. Tapos, eto naramdaman ko na ayoko lang mag-mention ng names. Oo naman. Pagka nakikita nilang maganda yung takbo ng career mo, kakantsawang ka na. Tapos iba na yung feeling mo talaga na parang hindi na kami ganun ka-close kagaya ng dati. Oo. Parang ang hirap na niyang hatakin. Imbitahan mo magkape, medyo lagi nang busy. Pero dati, parang andaling imbitahan. O tara magkita tayo. Sige, kailan? Ganyan, di ba? Magre-reply ka agad. Imagine mo. Although, alam ko naman lahat tayo busy, pero yung sinasabi ko is, yung dati naman, kahit busy kayo, you make time na magkikita-kita kayo. And then, syempre occasional na, ay naku si ganito, ibang level na yan eh. May pera niya, malakas na kumita yan eh. Oo. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! So, kahit hindi nila alam kung malakas ka kumita o hindi, the fact na nakita nila umaangat ka, akala nila laki na ng sweldo mo. Tama. Diba? Ayun. So, they actually say na hindi mo talaga makikita yung mga true friends mo when you're down. Malalaman mo kung sino talaga yung true friends mo kapag successful ka. Oo. When you're up there. Sometimes, Kasi doon mo marireveal yung true intentions nila eh. sometimes the mga kamag-anaks, ganun din. Ay, oo.
Ganun din. Totoo. Oo. There are kamag-anaks na relatives na nai-insecure. Mm-mm. Of course, masaya sila na umaangat ka. Pero, may mga ngilan-ngilan dyan para nainggit Oo. na bakit si ganito? Dapat si ganito ang ang ganyan ng sweldo, hindi ikaw eh. Oo. Malalaman mo, tsaka alam mo yung body language na pag nakita ka, nakasimangot, yung biglaan, iba kasi yung pag nakita mo, you count sa mga 5 seconds, makikita mo yung totoong reaction nila about you eh. Pero, magiging plastic sila kasi kaharap ka na nila eh. Pero yung unang tingin sa'yo na malingat ka na micro expressions, makikita mo. Whether sa professionally or pag nakita kayo sa mga reunion, 'di ba? Classmates, kamag-anak, dating kaibigan, kapitbahay, 'di ba? Oo. Yun. So what a blessing if you really have friends who are really supportive dun sa achievements mo, who are there for you, who are genuinely happy for you. So that's really a blessing. Kasi maraming tao, even if malalaman mo naman minsan, di ba? Yung hindi sila, parang natutuwa sila for you, pero parang hindi. Natutuwa sila kasi iniisip nila, uy, umangat si ganito. Oo. Mapapakinabangan na natin siya. Yung mga ganon. May mga ganon, May ha? mga ganon. May Hindi mga lahat. ganon. Hindi Oo. lahat. Pero may mga ganon. Oh. Uy, umangat siya. Pwedeng utangan. 'Di ba? Ay nako, nung pandemic, ang daming taong nagtatry na mangutang sa akin. Grabe. Talaga? Nung napanood Magkano nila ako, naman ang mga inuutang sa'yo? hindi na umaabot dun sa amount. May mga nagtatanong, may extra ka ba? Oh. Kasi medyo gipit ako ngayon, baka Pandemic naman pwedeng- kasi yun, maraming gipit nun talaga hindi eh. lang nung pandemic, even Even nung after. medyo after the pandemic na, Ang ganon. maraming akala nila kumikita ako ng malaki. Ganon. So, bumait yung mga ibang kamag-anak sa akin kasi nga, mas napapanood nila ako saan-saan. Yung dating hindi nagpapapicture sa akin sa reunion, nagpapapicture na sa akin. Pero that's okay. That's okay because you're really successful Hindi, eh. tinanong ko naman sa Hindi kanila. naman sa tingin mo, nagfi-fake sila. Tinanong ko, bakit ka nagpapapicture sa akin ngayon? Sabi, syempre, sikat ka na eh. Oh, alam mo Stanley, in the first place, bakit sila magpapapicture sa'yo nung nung di ka pa sikat? Reunion naman yun, magkakamag-anak kami. Ah, okay. Di ba? Oo. Baka So medyo lang sa akin, medyo kakaiba lang sa akin na I think you must be happy dun sa attention na nakuha mo, di ba? Ang sad lang dun kapag hindi ka na successful. yes. Yung wala na silang pakialam sa'yo. Yun, medyo sketchy yun. Pero if they're happy dun sa achievements mo, then it's a blessing pa rin. Kahit sabihin mo ngayon, mas sila, minsan, mas kinakausap ka nila, or maybe pag nakita ka sa labas, magpapapicture din sila, that's still a blessing. As long as, kahit na hindi ka na ganun ka-successful, for example, mabait pa rin sila sa'yo. Mas ma-appreciate ko kung sino yung mga mabait sa akin nung nagsisimula pa lang ako, nung hindi pa ako Stanley Chi na host ng Underpaid. Oh, di ba? Diba? Mas ma-appreciate ko yun. Pero yun, sa mga immortal dyan, sa opisina man kayo, freelancer, kung anumang industriya kayo, may mga ganun talaga. So, anong pwede nilang gawin? Kapag kunwari, parang nafe-feel mo, kasi it's not just about jealousy, resentment, or indifference eh. Baka naiilang na rin yung mga tao sa'yo. Hindi naman. I mean, overall. Overall, hindi ko sinasabing ikaw. Like, what would be your advice? Ito. Basta alisin natin yung part na, yung negative parts. Ito. Yung na lang, yung siguro naiilang siya kasi, big time na si Stanley, ganon. So medyo nagdi-distance na ako. So, anong pwedeng gawin ng mga tao nung kunwari kapag successful ka, tapos napapansin mo nagdi-distance na yung mga friends mo sa'yo? It's okay to reach out. Oo. Kayo mauna. Actually, Pero, tama yun. Kasi kung sino nasa taas, siya dapat yung nauuna. dapat kayong maunang mag-reach out and at the same time,
kung meron mang tao na talagang na-insecure sa inyo, na naiinggit sa inyo, sinisiraan ka na, alam nyo, madaling sabihin pero mahirap gawin. Kailangan nyong i-accept na ganun talaga. Kasi, hindi naman pala sila friends in the first place. Masakit kasi inisip mo may pinagsamahan kayo, meron ka utang na loob sa kanya or vice versa, pero wala, move on lang. Kasi darating yung panahon na pag nagkita-kita kayo uli, baka maging nice na siya sa inyo. Oo. Diba? So, ultimately, pag successful ka, I think some of the things that I could share is if you're successful, of course, parang share your success with your friends and also show your appreciation dun sa support nila sa'yo. Also, don't, be considerate of your friends' feelings. Don't make them feel na they're left behind, di ba? That's very important para hindi nila ma-feel. Ito yung part na, paano kung indifferent, nagdi-distance sila because you're too high up there. When naiilang na sila, di ba? Kung ikaw naman ang nag-reach out, I don't think na sila yung iiwas sa'yo. Oo naman. Unless talagang nai-insecure sila na kahit anong yaya mo, ayaw nila. Oo. Hindi ka na nire-replyan at lahat, di ba? So siguro, I think it's okay to share your success but not to the point na you're already bragging or showing off. So that's different na. Maganda naman, kung sila yung may parang event, susuportahan mo, pumunta ka. Oo. Lalo na pag inimbita ka. Wag naman yung pupunta ka, gate crasher. Oo. Pero you support them. Kasi parang tanda ng pakikisama tsaka pagkakaibigan ninyo. Oo, tama. And for those friends na naiinggit, sa feeling mo naiinggit or nire-resent ka na, may resentment or may insecurity sa'yo, that sucks. I mean, dead mo na lang yung mga ganong friends. Oo, ganun talaga Tanggapin mo na nga lang as you said. Dati nga, hindi ako sanay. Parang iniisip ko, ano kaya ginawa ko kung bakit nagalit sa akin si ganito? Iniisip ko talaga. Nag-reach out ako, ayaw akong kausapin, magpapapicture ako, nakasama siya, ayaw niya magpapicture. Siya na may problema. Diba? Medyo, may question mark na talaga. So, kung sabi ko nga, kung may ginawa akong kasalanan, magsasorry ako, pero hindi nila sinasabi kung ano yun. Tama. Diba? So, ayun, wala, kailangan natin tanggapin. Minsan, way of talagang nangyayari sa buhay natin, friends come and go. Diba? Ayun, sa totoo lang, ganun talaga, friends come and go. Swerte mo kung meron ka mga best friend talaga na nandiyan dyan, yung susuportahan ka kahit anong mangyari. Tama. Diba? Share naman nila yung experience nila, Stanley. I-comment niyo sa aming Facebook page, Facebook group, sa Discord, pwede rin. Specifically, kung nangyari na sa inyo to, na meron kayong mga friends na niresent kayo, na inggit sa inyo because of your success. Plus, ikwento nyo rin kung meron naman kayong mga friends na very supportive dun sa success nyo. Okay. Hindi naman puro negative. May positive part rin yun. Pero yung negative ang kwento nyo sa amin. Either works. So yan. So there you have it for Zard de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.